Amen. Amen. Good morning. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. O, bigyan natin siya ng high five. Tayo po ba'y masaya sa umagang ito? Kung tayo masaya, tayo sisigaw ng hallelujah! Hallelujah! We give you praise, Jesus! Amen, amen. So tayo po lahat ay masaya, amen? At hindi tayo titigil sa pagpupuri sa ating Diyos, amen? Tayo sasayaw kay Lord, amen? Woohoo! Hallelujah! Sige po! Tayo po lahat ay pumalakpak! O, ituro natin si Lord. Sabihin natin, we praise you, Jesus. O, tawagin natin yung blessing sa atin naman. Thank you, Lord, for the blessing. I am favored. I am blessed. I am loved. Hallelujah. O, tawagin natin yung tiga Batangas. Marunong magluto ng lomi. Woohoo! Dito, dito, dito. Hallelujah. Sino pa? Pwede naman tayong tumawag ng mga first-timer, no? Kasi family naman sila sa atin. Amen. Si John! Woohoo! Hallelujah! Amen! Oh, last two, last two! Yung mga nagtatago sa likod. Si Jerome! Woohoo! Amen! Oh, last one, last one! Sino, sino? Yung magaganda at mapopogi. Yung naka-yellow. Si Brother June. Woohoo! Oh, diba? Hallelujah. Sige, sigaw natin. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen, amen. So praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. All glory belongs to you, Jesus. All praises belongs to you. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ka pa sa umaga. Praise God. Truly, God is good. Amen. So, sabihin mo sa iyong katabi, masaya ako, katabi kita ngayon. Nasa tamang lugar ka. Tamang kaibigan. Amen. So, I believe kapag may tama po yung lugar natin, we have a right destination. Amen. We don't have to suffer. Si Lord, ayaw niya na mag-suffer po tayo. Ang biyaya niya ay sapat-sapat sa atin. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka lang matigas ng ulo. Makinig ka lang kay Lord. Amen? So yung mga nakikinig, sila po yung nakakaranas ng biyaya ng Diyos. We don't have to be
opinionated because when we are being opinionated, we follow our own path, no? Kailangan yung path ni Lord. Amen po ba? Sabihin mo, meron pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Di pa huli ang lahat. Amen. Tingnan niyo po ang buhay ni na Sister Cherry, no? Meron pa talaga. Isa lang yung hiningi nila, dalawa pa. Mas pogi pa yung lumabas sa pauli. Amen. Kaya pala noon, nagtataka ako, meron pinabadedicate sa akin. Sa Florida kayo noon, no? So nagpunta, naalala ko na yon. So sabi niya, masaya po tayo. Amen? So praise the Lord. Kapag kapatid, kapamilya, kaibigan, talagang hanapin ka. Amen? So pag tayo may relationship, wala nang hiwanan, no? Walang hiwanan talaga kapag may relationship. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, subukan mo lang. Amen po ba? So praise God. Today, pag-aaralan po natin ngayon is not really common in the Christian world, but very important, you know. Topic po natin is about pursuing holiness. Ito, pag tinats natin, no, minsan hindi natin tinatouch ito kasi ayaw natin. Because many Christians today, when we talk about holiness, para bang untouchable. Pwede na ako rito, okay na ako dito. We build our own standard. Yung sarili nating standard, yung sinusunod natin, ang kabanalan dito, ganito. Pero tandaan po natin, ang Diyos po'y banal. Amen. Sabi ng Bible, buksan po natin ang ating Bible dito sa Hebrews chapter 12, verse 14. Okay? Hebrews chapter 12, verse 14. Sabi niya, make every effort to live in peace with everyone and be holy. And then suddenly, sabi niya, without holiness, no one will see the Lord. So, it's napaka-importante ito. Kasi nowadays, kung titignan natin, yung Christianity, it's very complicated. Minsan, nagiging religion na. No? But today, gusto ko po yung taga-Yeshua, we understand holiness, kabanalan. Because, kahit na magpunta ka sa ibang bansa, no, ito yung kinukurap ng kaaway. Yung para bang, they focus on the grace. Yung grace po, iniisip nila, pag pinag-aralan natin, I am saved by grace. And sometimes, we use grace as a permit to do sin. Hindi po yun ang kahulugan ng grace. Grace means empowerment. Sabi po natin empowerment to do the will of God. Parang binibigyan ka ng lakas, power, para gawin mo ang hinihiling ni Lord. That's grace. So, kasi meron po talagang dalawang uri ng holiness, yung pong tinatawag na positional holiness at saka behavioral holiness. You are positioned to be holy because when Jesus Christ died on the cross for you, you become holy. Sinanctify niya because of the washing of the blood, because of your faith. Dahil nanampalataya ka, hinugasan ka ng Panginoon, naposisyon ka bilang banal. Pero it doesn't mean na hanggang doon ka na lang. Kailangan meron kang behavioral holiness. Kailangan mag-act ka as holy person. Hindi ba pwedeng naposisyon ka and yet hindi mo ginagard ang buhay mo bilang mananampalataya. Kasi ang goal natin, to see the Lord. Di po ba? Without holiness, no one can see the Lord. Mahirap na, baka iba yung makita mo. Amen? Sino ba yung gustong makita nila ang Diyos? Of course, gusto natin makita si Lord. Amen? Kaya, meron po talagang rini-require si Lord sa atin. Amen po ba? Sabi mo sa iyo, buti na lang nandito ka. So, dito hindi sikat itong pag-aaralan natin, pero it is beneficial. Kasi, sa Bible, makikita niyo pag pinag-uusapan na yung kabanalan, isa lang talaga yung pinakabanal na banal, kundi ang Diyos. Ang kahulugan kasi ng kabanalan is separation. Amen? That's why God is separate from us because He's very holy. Amen? Amen? Kaya nga po, in Hebrew word, ang holiness means kadash. Ano yung kadash? Ang kadash means new. Amen? Doon po natin nakuha yung salita sa Bible, the 2 Corinthians 5:17. Sabi niya, ang sino mang nakipag-isa in union with Jesus Christ, hindi separate, in union with Jesus Christ,
they will become new. Sabihin mo natin, new. Amen. Hindi lang bago ligo, kundi bagong lilikha. New creation. The old has gone, the new has come. So, yung kabanalan na tinag-aaralan natin, yung bagong buhay. Amen po ba? So, hindi pa pwede luma buhay, bago yung pagiging born again, parang gano'n. Hindi pa pwedeng ipanghalo natin. Kailangan po, tignan natin na ito yung rene-require ni Lord sa atin. Kapatid, no? Ito, kaya nga po si Lord, sabi niya, without holiness, no one can see me. Many people today, they don't see the Lord. They don't see what God is doing in their lives, kung ano yung plano ng Diyos. Pag hindi mo nakita si Lord, you don't have any direction. You will lost. Kaya minsan, nag-experiment ka na lang, baka ito gusto ni Lord. Kasi you are doing your own standard. Di pa pwede yung ito, pwede na to, kahit na, nagsisinungaling ako ng konti, pero okay na siguro to. Kahit na nangungupit ako ng konti, okay na to. Ha? Amen? God, when He call it sin, it's a sin. But in grace, okay yan. Kasi makasalanan naman tayo, mahina tayo. Sige, gawin mo yan. Basta magsimba ka lang. But that's the trap of the enemy. The goal is to become holy. Amen po ba? So that we can see the Lord. Sino po yung gusto makita natin si Lord? Amen? So, the Lord is very, ini-invite niya tayo to come to Him. Kaya lang, meron tayong gagawin. Amen po ba? Mabiyaya ang Diyos, punong-puno ng pagpapala, gusto niyang iparanas sa ating kapatid. Kailangan lang sumunod tayo dun sa gusto ng Diyos, hindi sa ating gusto. Amen. If you want to follow Jesus Christ, follow His ways. Kaya po sa Bible, meron pong law, standards, and principles. People, pag hindi nila na-meet yung standards, akala nila that's the end of their Christian life. But, tandaan po natin, wala pong perfect. You can come and come again. You can rise up again. Kapag natumba ka, tumayo ka. Start all over again. Basta't yung goal is to see the Lord. So, we need to live in holiness. Amen. That can I assure you that you will be successful. Kasi kapag hindi ka nabuhay ng kabanalan, tandaan po ninyo, you will suffer a lot. Baka ibang destination ang mararating mo. Baka hindi mo makita si Lord. Amen? So ito pong topic, ito very crucial sa atin ngayon. Especially, maraming Christian, very diverse yung belief nila. Nakikita mo, nanginginom, pagkatapos Christian daw. Nakikita mo, nang bababae, Christian daw. Ano ba naman talaga yung Christian talaga? Ano na ba talaga yung pagiging Kristiyano? Susunod kay Kristo. Amen? So, gusto po nating pag-aralan ito ngayon. Importante po ito, Tinignan ko po sa talata in Hebrews chapter 12, there are things to do so that tayo po'y mag-succeed in pursuing holiness. Amen po ba? Makakatulong po ito. We will not be perfect, but we have a perfect faith to God. Meron tayong perfect na God. He is the one who will solve any imperfection within us. Kailangan lang po, we need to follow Him. Meron siyang standard sa atin. Sabi po ng binasa natin, make every effort. Sabi mo natin, effort. Kailangan may effort. Hindi pa pwedeng, Lord, kayo na ang bahala. Tapos wala kang ginagawa. Hindi pa pwede yun. Merong effort. Amen po ba? So tandaan po natin, how to pursue holiness. Number 1 po. Sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, we are surrounded by this great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Yan. Number 1, we need to lay aside every weight. Sulat po ninyo yan, importante. Ano mang nang nagpapabigat sa inyo, sa paglakad ninyo, pagpurso ninyo sa kabanalan, iwaksi po natin. Amen.
tignan niyo po, usually yung mga marathoner, yung mga magmamarathon, yung magaan ang binubuhan nila para makarating po sila sa finish line. Di po ba? Amen? Amen? So, ganun din po dapat sa atin. Ano man yung binubuhat-buhat mo, dinadala-dala mo alongside with your Christian living, baka nagiging sagabal yan. No, nagiging hinder yan. Amen? There's no, ano man ang nagiging hinder. Maybe it is a media, social media, baka hanggang ngayon, puro games ka, puro pornographic ka, ano man bagay na pinapanood mo. Ingatan mo, baka dala-dala mo yan. Kristiyano ka na, meron ka pang buhat-buhat, kargado ka. Kaya yung demonyo natutuwa sa'yo kasi bit mo siya. Ingat po. No, baka, no, we are focused on money, puro pera. No, hindi po yan. No, part yan, kailangan yan, pero that's not the main thing. Baka yung music mo hanggang ngayon, naglinig ka pa ng mga worldly music, na imbes na i-lift yung spirit mo, binababa. No? Sa panahon na minsan na struggle ka, may broken-hearted ka, tapos makikinig mo pa. No? 1 linggong pag-ibig. Ano mangyayari sa'yo? Mabigat. Diba? Iniwang ka. Talagang imbes na i-lift ka, si Cherry nag-worship, di ba mamamatay na pala yung asawa niya. Amen. Because worship is having connection with the Lord. Pagkatapos ang ginagawa mo, puro disconnection, paano kaya? Mga weights yan, mga bigatin yan. Amen po ba? Mga buhat-buhat mo. Baka relationship. Sabi ni Lord, iwan mo na yan. Boyfriend mo, unbeliever. Buhat-buhat mo. O kaya girlfriend mo. Ha? Talagang kahit na, sabi ng Lord, ang papunta sa akin, masikip. Di ba? No? Masikip ang patungo sa akin, ngunit yung maluwang sa kapamakan. Amen? Talaga mag-struggle tayo, mag-i-effort tayo. Amen po ba? I remember kahapon po, nagano kami, simbahan. Hallelujah. Ano, kasama namin yung mga young people. Ano? Sabi, sasakay kami ng bangka, kapatid. Walang katig. Sabi ni Pastora, mautak si Pastora. Sabi ni Pastora, basta yung payat sa amin. Sabi ni Pastora, katabi namin. Amen. Nung dumating po yung bangka, yung lahat ng payat sumakay sa unang bangka. Eto kasi mga kasama namin, si Edward, ayaw akong iwan si servant siya Nagsiserve kita, Pastor. Kaya isip-isip mo, di pa sumakay sa ibang bangka ito? Kasi mabigat si Edward. Sinamahan pa ni Shalom. Sabi ko, talagang mga tapat ang mga ito. Ayaw kaming iwan. Nansasakay na kami, gumagalaw yung 30 minutes. Matapos nandito na lang sa bangka namin. Parang lulubog kami. Naisip ko na lang, Lord, makarating lang kami. Praise God. Hallelujah. Ano kaya kapag spiritual, palagi kang nananalangin, marami kang bit-bitin. May mga burden ka, buhat-buhat mo. Sabi nyo, iwan mo na yan, akong bahala sa'yo. Kaya hindi mo ma-pursue yung holiness kasi marami kang bit-bitin. Sinasabay mo, sinasaba mo. May po ba? Pati bisyo mo, dala-dala mo. Unang dalhin yan. May po ba? Baka may bote pa dyan. Mabigat talaga. Amen po ba? Kapag gusto mong makita si Lord, let every weight will be removed. Yung bigati. Amen? Sabi ng Bible, cast your burden upon Him. Bigay mo na kay Lord. Lord, hindi ko na po kaya ito. Binibigay ko na sa'yo. Amen? Sabi mo sa'yo katabi, huwag kang matigas ang ulo, ha? Di mo makikita si Lord, brother, sister. Amen? So whatever hindering you in pursuing holiness, you must remove it. Baka may mga secret things ka pang ginagawa, iwan mo na yan, kapatid. Hindi ka makakarating dun sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Kawawa ka. Nag-start ka na rin, lumakad ka, Lord.
todo mo na. Sabi mo, todo mo na, iwan mo na yon. Mahirap kaya, yung pong nagsisimba ka, nakikita mo, naririnig mo yung salita ng Diyos, pagkatapos meron kang hidden na bit, kargado ka. Amen? Yung mga demonyo ayaw humiwalay sa'yo kasi welcome na welcome sa buhay mo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, maging malaya ka na. No? Kung ano man yan, bisyo man yan, ano man pong maling ginagawa, lay aside. Pangalawa po, lay aside easily ensnaring sin. Yung i-lay aside mo yung mga bagay, sabi niya rito, basahin natin. Let us lay aside every weight and sin which is easily ensnare us. Yung mga bagay na natetempt ka in doing sin. Amen. Yung ensnaring sin sa'yo. No? So, ano ba yung mga bagay? Alam niyo po, di ba sinasabi palagi yung awit, o tukso, layuan mo ako. Totoo ba yun? Hindi po. Kasi hindi mo malalayo, hindi lalayo sa iyo yung tukso. Amen? Baka gusto mo lang, kaya gusto mo malapit ka. Ang tukso, linalayuan. Di natin kayang labanan ang tukso. Pwede natin yang iwan. Si Joseph nga, ang galing-galing na tumakbo pa siya. Amen? So sabi po rito, importante na makita natin, ano po yung pampaprotekta sa atin. Kailangan i-guard natin yung sarili natin. How can we guard ourselves? Sabi po ng Psalms 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart so that I might not sin against you. Ang salita mo, itinago ko sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. So ang pagprotekta sa atin sa temptation ng kasalanan, salita ng Diyos. Eh ang problema, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka dumadalaw, hindi ka nagbabasa. Saan mo kukunin yung lakas mo laban sa temptation? Ha? Sana kung meron kang bato, darna. Kaya lang wala. Amen. Sinabi ng Psalms na ang salita, kapag nandito na, anumang lies na ilalagay ng demonyo, ay alam mo, yung truth ang magpre-preserve sa'yo. If you know the truth will set you free. Amen. Kaya dapat, palaging yung truth, ang palagi nating pinapakinggan, ang palagi nating minemeditate. Pag alam natin yung katotohanan, anumang kasinungalingan, hindi makapag-penetrate sa atin. Amen po ba? So, even Ephesians says that, sabi niya, isuot natin yung baluti, magmula ulo hanggang sa paa, para handa tayo palagi sa kalasag, sa pakikipaglaban doon sa masamang araw ng temptation. Yung pong masamang araw po yun po yung time na bumibigay-bigay ka na dahil malapit na yung temptation sa buhay mo. Naranasan nyo na po ba yun? Yung ditak na mo. May rakap na ako. Di ba ba? Konti na lang. Baka merong natalabo na rito. Natalabo? Ano ba sa Tagalog yung natalabo? Amen po ba? So dapat, ready ka. Sabi mo, ready ka. Palagi kang armored. Nakasuot palagi yung baluti sa buhay mo. Huwag mo ngayon na yung lust of the flesh will make a provision to the lusts of the flesh. Sabi po ng 2 Timothy, ito po yung sinasabi ko kanina, 2 verse 22. Sabi niya rito, flee from temptation by associating with those who pursue righteousness, faith, love, peace, who call upon the God for out of your heart. Kung gusto mong makalayo sa temptation, kailangan samahan mo yung mga taong naghahanap sa Diyos. Samahan mo yung may mananampalataya. Samahan mo yung mga taong hinahanap yung pag-ibig, kapayapaan. Amen? Huwag kang hahanap ng mga kaibigan na hindi naman nagpunta sa presensya ng Diyos. Amen? Kailangan po palitan natin yung mga kaibigan natin. Kung ang mga kaibigan natin, puro hindi naman tumatawag sa Panginoon. Amen?
Ililigaw ka, kapatid. Madali kang matempt kasi pwede kang makompromise. Isipin mo, bakit sila pwede, ako hindi? Ano bang pagkakaiba namin? Ikino-compare na natin ang ating sarili sa kanila, which is wrong. Sino po yung model natin? Si Jesus. He hates sin, but He loves sinner. Amen? So, dapat alam mo yung standard mo. Hindi lang basta lino. Mabait naman to. Alam niyo po, bakit mo gustong kasama yung mga hindi sumasamba sa Diyos? Kasi nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa nila. Sa totoo lang, sa puso mo, there is still temptation in your heart na gusto mo pa rin gawin ang hindi nakalulugod sa Diyos. And yet, you want to be a Christian. The Bible says, ulitin ko po, without holiness, no one can see the Lord. Amen? Amen? So, tingnan natin. Meron ka bang kadash? Binago ka ba talaga ni Lord? Amen? Meron ba talagang nabago sa'yo? Ayan po ba kayo? So, isa pa na napaka-importante para mapalayo po tayo sa kasalanan is we must live in the Spirit. Sabi ng Bible, walk in the Spirit and you will not gratify the sinful nature. Kailangan lumakad ka sa Espiritu. It means, the Holy Spirit is available for us when we call Him. He is a friend to those who seek Him. Kaya lang hindi mo siya sinisik. Si Holy Spirit is a person. Amen po ba? Siya po yung may domain ngayon. Wala na si Jesus Christ in flesh. Pero in the Spirit, nandyan po kahit nasaan yung Holy Spirit. When you call Him, He is with you. Kapag kinaibiganan mo ang Holy Spirit, kakaibiganin ka rin niya. At ipapakita niya yung kamanghamang ang bagay na hindi mo pa naranasan because He is the governor. Amen. That's why yung power nanggaling, when the Holy Spirit will come, He will give you power. Anong power ang hawak mo kung hindi mo lang mapagtagumpayan yung temptation? Kili-kili power? Matagal na yan. Tawas lang katapat niya. Pero yung power to overcome the works of the enemy, ang makakatulong sa iyo, Santo Espiritu. Hahanapin niya kung talagang hinahanap mo siya. Amen? Yan po ba kayo? Hallelujah. Importante po makita natin ito. Amen? When you pursue holiness, there's a steep way in effort, in making effort to go there. Amen? Hindi po tayo religious. Yung religious, yung religious, nga ka lang. Tapos lulod. Wala na. Uwi ka na. Hindi po ito eh. Hindi kasi ito eh. Sabi ni Lord, sino bang nagmamahal sa akin? Naisasamahan ko. Talaga bang mahal mo si Lord? Amen? How do you love God? You just love God because He bless you? Gulang naman natin. Di ba? Kung ano lang yung maganda sa Kanya, yun ang kukunin natin. Pag nagdidemand na siya, ayaw na natin. That's not loving God. That's one-sided love. Kayo po, kung meron kayong mga kasawa ninyo, puro lang sarap ang gusto niya sa iyo. Siguro, hindi ka magtatagal. Uwalis ka nga dito. It's the same thing when you talk about in relationship with God. What benefits na matatamasa ni Lord when you have relationship with God? Do you really serve Him? Amen? So another thing, pangatlo po, when we want to pursue holiness, we must look on Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino yung author? Siya yung nagpasimula at siya yung tatapos. Ulitin ko, siya yung nagpasimula at siya yung tatapos. Amen? So when we pursue holiness sa buhay natin, ang pinakamodel natin si Jesus. Hindi si pastor, hindi si brother. Hindi po, ako nagkakamali din, hindi po perfect. Pero si Jesus, perfect. That's why nagkatawang tao siya para maging siyang example and model. Pastor, si Jesus yun. Oo.
Sabi ng Bible, isinet aside niya yung power niya ng pagiging Diyos para makita natin na kaya nating gawin ang ginagawa niya. Nagiging model siya. Amen? Amen? So ito po yung tinuturo ni Jesus atin. Sabi niya, no? Amen? Alam niyo po yung, sabi niya, every runner knows that an wavering focus on the finish line is the key to winning the race, no? Amen. So winning and losing the race is depend upon focusing to the finish line. Subukan mong makipaglaban at nakatingin ka palagi sa forma ka lang, hindi ka makakarating. Pero when you are looking forward, nakikita mo na yung finish line, diretso ka. Yung distraction, wala, kasi nandun. Si Jesus, nandun. Amen? You focus. Sabi mo natin, focus. May mga distraction naman talaga. Hindi naman natin maalis yan. Iba-iba yung distraction natin. Yung mga bagay na gusto natin sa buhay, mga distraction yan. Minsan mga nakapalibot sa atin, mga distraction yan. May gusto na tayong gawin, mga distraction yan. Amen? Pero it doesn't mean na hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga merong race. Sabi mo natin, race. Tapos when the Bible says, fight the good fight of faith. Amen po ba? You have to win the race. May takbuhan eh. Amen po ba? Hindi pinag-usapan ang bilis mo dito. Kasi hindi pinag-usapan kung bilis mo, no? Kung paano ka tumakbo. Ang importante rito, focus. Even though you slow, makakarating ka lang sana. Sabi natin, focus. Focus ka kay Jesus. Siya yung captain of the host. The captain of the host is Jesus. We are following His footsteps. Kung ano yung ginawa ni Jesus, yun ang gawin natin. Sabi niya rito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, He endured the cross, despising the shame, and has set down the right hand of the throne of God. Pero si Jesus, nung ipapako siya sa krus, napakaraming distraction. Kung nasa deity lang po si Jesus Christ, pinagpapatay na niya. Sinasampal si Jesus, dinudura si Jesus. Kung alam mo lang, siguro kung ako si Jesus, pinagpapatay ko na lahat yun ng papalo sa akin eh. Pero si Jesus very focused because nakatingin siya sa future. Sabi mo natin future. Nakatingin siya na kapag gagawin ko to, magpapapako ko, mamamatay ako para maraming maligtas. Kapilang na kayo, kaya kayo nandito dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi siya nag-waver, hindi siya na-distract. Kaya una pa lang ng panalangin niya, sabi niya, Father, if it is okay to remove this cup, yung suffering, alisin mo to, Lord. Father, pero not my will, but your will be done. Hindi niya basta, alisin mo na to, ako nang bahala. Hindi. But not my will. Kasi kailangan niya magpasubmit sa Father. Kasi nagkatawang tao siya. Amen? Ang sabi niya, remove this cup, pero not my will. Nandun pa siya, distracted siya. Ang sabi pa niya, para magtagumpay, para mapaglabanan niya, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Hindi na alam ang ginagawa nila. Still, nakafocus pa rin siya. I have to finish this. Amen po ba? I have to finish it. Kaya nang tinapos niya, it's finished. Kasi inside of him, there's a joy. Kasi sabi niya, tapusin ko to kasi lahat ng tao sasamba sa akin muli. Babalik sa akin. Eh kung si Jesus ayawan na, ay, tumawag na siya, padala mo yung mga angel rito, magpapatayin nito. Ano kaya nung nangyari doon? Pero hindi. Nandun po siya sa plan niya, the plan of salvation. Amen. Tayo kapatid, we need to focus on Jesus. See, Jesus is the author and the finisher of your faith. Not your pastor, not your leader, not anyone else. Only Jesus. Because Jesus is the one who saved you. Kung gusto mong i-pursue yung holiness, focus on Jesus. Learn the life of Jesus. How He treats sin,
how He serve us. Amen? So He is not distracted, but focused on the goal. So yung natin goal. Jesus is our real model. Amen? Number 4, when we pursue holiness by persevering in the fight against sins. In the fight against sin. So, we pursue holiness by persevering in the fight against sin. Sabi po ng 3, Hebrews chapter 12, verse 3 to 4. For consider him who endured such hostility from sinner against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. You have not yet resisted to the bloodshed, striving against sin. Amen? So here, we need to combat sin. We persevere in fighting against sin. Amen? Tandaan po natin, listen to me, it's very important. The enemy is always contesting us when we are growing in faith. Sabi niya, enemy will contest every advance in Christ-likeness. Whatever you advance, tatapatan ng demonyo yan. Amen? Kasi ayaw niyan lumago tayo. Kung gusto mo, huwag kang lalago, hindi ka pakikialaman ng demonyo. Kaya lang, ang gandong ka na lang. Hindi ka makakarating doon sa destination ni Lord na gusto sa gawin sa atin. But if you want to pursue serving the Lord, holiness, tatapatan ng demonyo yung Christ-likeness mo, yung growth mo. Amen? Pero tandaan po natin, sino po yung mananagumpay? Greater is He who is in me than he that is in the world. Ang lakas ng galing sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Tandaan po natin, no? Importante po na we need to persevere. Wag po tayong titigil, wag tayong ihinto. Sino na po yung dahil sa kasalanan dumanak na ng dugo? Yan, pagpaka, no? Yung kasalanan mo, kailangan mo munang makaranas ng danak ng dugo. Wala pa dito. Si Jesus lang ang dahil sa kasalanan dumanak ng dugo. Pero yung bisyo mo lang, hindi ka dadanak ng dugo kapag linabanan mo yan. Amen? Hindi ka pa nakipagpatayan dahil sa kasalanan. Wala pa. Sabihin mo sa iyong katabi, wala pa yan. Noong unang panahon, ang tunay na gera talagang nung barbaric age, patayan talaga, no? Yung kalaban ni na David, no? Di ba? Buti na lang ngayong ka naisilang. Baka nung noong ka naisilang, di uubra yung style mo. Kasi, biro mo, papatayin mo yung mga kalaban mo, Amonita, Jebusite, yung mga, no, lahat ng mga Maisite, pati yung mga hindi nagtatites. Amen? So dito, we have to fight against sin. Amen? Sabihin mo sa iyo, worthwhile po yung pagkikipaglaban sa kasalanan. So it is more rewarding. Amen? So we have to pursue si Jesus Christ, no? Binigay niya lahat, kahit na buhay niya, para lang mawala yung Amen? Pag may mga sumpa, yun po yung entry point ng demonyo para hindi ka maging masaya sa buhay mo. Amen? So, buti na lang si Jesus, binayaran niya lahat. You are redeemed. Amen? Yun po yung redeem tayo from every curses. Amen? Kapag po merong unholiness sa buhay natin, the curse of sin will activated in our lives. Baka nagtataka ka, bakit mga activated yung sumpa sa buhay mo? Because of the access of sin sa ating buhay. Kaya dapat mamuhay tayo ng kabanalan para walang maka-access ang demonyo sa atin. Baka kala mo, no, simple-simple lang, pero the devil is after your life. Pero salamat na lang dahil binigyan niya tayo ng weapon. Binigyan niya tayo ng principle how to activate the blessing in us. Amen? Magpa-humble lang po tayo sa Lord. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
Amen. We pursue holiness by submitting to the Lord's chastening and enduring it thankfully. Ito po, isa sa nagpapabanal sa atin ay yung ang Diyos pinadadaan po tayo sa mga testing, chastisement. Amen? Minsan nakala natin para bang sagabal ito. Di ba? Pero mga testing minsan, hindi natin nakikita. Pero God will allow it to happen. Why? Kasi yun po yung nakakatulong para magpakumbaba tayo. Amen? Sabi niya, God's sovereign permits an ordained hardship to help us to grow in Christ-likeness. Amen? That's why we need to accept it. Hindi lang po, Lord, kung kalooban mo ito mapangyari sa akin, let it happen. Amen? Basta isipin natin palagi, Lord, kung ikakarangal lang yung pangalan, kung nangyayari po yung mga pagsubok, kung dumadaan kayo ng mga pagsubok, no, I remember the only thing that survives me nung I'm struggling, nung I'm starting my relationship with the Lord, no, is when yung pong sinabi sa talata sa Hebrew that ang mga anak ay tinuturuan. I chastise those whom I love. Napakarami kong mga pagsubok noon. Nagpapasimula ako, wala kang pera. Then you have a lot of struggles, no? Siguro yung mga demonyo nagwawala na sa akin buhay kasi na-born again ako. Biro mo, natutulog ako noon, parang sinasakal ako. Palagi nagkababahin pa ako, in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya pag natulog ako, Lord, tulungan mo ako. The devil wants to kill me because siguro nakikita niya, alam kasi ng plano, Lord, alam niya, gagamitin niya ako. Amen? Pero never stop. I persevere. Di ba man ako mamamatay dito? Battle lang ito, pero alam ko tutulungan ako ni Lord. I remember when I work, wala akong sweldo. Amen? And I'm seeing myself, Lord, sabi mo, I'm a blessing, Lord. But ni 20, wala akong pera. Pamasahe, wala ako. Sabi pag nandun ako, sabi ko, Nay, pengin pamasahe. Di ba nagtatrabaho ka na? Hindi ako makakibo kasi Kristiyano na ako eh. Dati, salabatan ko na yung mga namak mo. Sabi na, di ba tatrabaho ka na? Wala kang pera. Ganito ba yung born again, Lord? God is really chastening me. Tinipakita ni Lord kung kanino ka magtitiwala. Amen? Paglabas ko sa bahay namin, siyempre yung nanay mabait naman, ibigay niyo pamasahe. Pero hindi na lang pamasahe lang, wala kang kakainin sa hapon. I'm working. And I said, Lord, nasa daan ako, umiyak ako. Biro ba naman magtrabaho ka? 6 months, di ba ako nagsasahod? Buti na lang nandun si pastora noon. Ako naman, ma-pride pa naman, ang yabang ko. Sabi niya, eto yung credit card, gamitin, kukuha ka ng pera. Siyempre, mayabang ako. Kahit na sino kinausap sa mga ka-brother and sister, bigay mo kay Johnson para gamitin niya. Hindi. Ma-pride pa ako eh. Pero pagdating sa work ko, I really cry out to the Lord. Pagdating ko sa work, office, Lord, bless me. Ang panalangin ko, yung mga nasa marketing, i-bless ni Lord, makapag-close sila ng deal. Kasi kapag nagpa-close sila ng deal, libre yung lunch ko. Remember, 1 month, every day, nakaka-close sila ng deal. Nung nag-sound na ako, nasara na. Wala na silang deal. Lord, thank you because you listen to my prayer. I'm struggling. Amen? Every day. Nagtataka sila. Pagtapos ba, naka-close tayo. Tawagin nyo, kakain tayo sa restaurant. Every day, nasa restaurant ako. Amen? Amen? But after that, it's a story. Masabi ko, this is not
I believe God has a plan for me. I resign. Mayabang, I resign. Magmi-mission ako. That's time, mag-mission kami sa abroad ni Pastora. No? But I know the hand of God is upon me because the Lord is so gracious to me. I always pursue holiness because when the holiness is in my life, then I see the Lord. The Lord will expose Himself to me. He will show me great and wonderful things. Huwag mong traidorin si Lord. Huwag mong sabihin, I'm a Christian and doing things. Paano ka sasamahan ni Lord? Hello? Amen? You need to persevere. Huwag kang konting pagsubok pa lang, tatalikod ka na. Ha? Amen po ba? Para kang mababaw. Huwag po kang mababaw. Amen? Number 5, when we pursue holiness, we submit. Number 6, when we pursue holiness by strengthening one another. Amen? By strengthening one another. So, napakahalaga po ng community life mo. Ang Christianity is not soul of light. Amen? Somebody will help you to pursue holiness in your life. Amen? Tandaan po natin, sabi ng Bible, huwag niyong kaligdaang dumalo sa pagtitipon. What's the purpose? To encourage one another because the day is approaching. Paparating na yung pagdating ng Panginoon. Amen? So, your brethren will help you to overcome yung mga struggle mo because they will encourage you. Kailangan mo yung mga kasama mong nakapalibot. Pag nag-struggle ka na, tingnan mo ito, napagtagumpayan niya. O yung mga nahihirapan, you lift them up. Kasi we need to be helping one another. Kapag tumatakbo tayo, kailangan po naghahawakan tayo ng kamay. Hawak kamay. Tulungan tayo because hindi natin kaya sa sarili mo. Wala pong superhero sa Christianity. Amen po ba? Wala pong superhero sa Christianity. We all need each other. We need to help each other. Amen po ba? When we run the race, when we run the race to holiness, best when we link arms with fellow runners. Run together. Now, you must not run alone. We must run together. Amen? Sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 15, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. Bakit sinasabi niya rito, magpo-fall short ka? Sabi niya, looking carefully lest anyone will be fall short of the grace of God. Di ba sabi nila, grace is unmerited favor? Bakit pwede kang mag-fall short? Kasi sinasabi rito, lest any root of bitterness springing up against trouble, and by the many become defiled. Ulitin ko po kanina, the meaning of grace, when they talk about this, is unmerited favor. Ito po yung sikat. May biyaya ako kahit na ako gumagawa ng mali. Para bang ang naging meaning ng grace is, permit to do sin. Marami po yung mga Christian ngayon, kahit na po Christian umiinom, kahit na Christian naninigarilyo, kahit na Christian nagsusugal, kahit na Christian nagbabay. Kasi may grace naman. The real meaning of grace is empowerment to do the will of God. Tignan niyo po sinasabi ng Bible, dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Each time he said, my grace is all you need. Ito yung kailangan nyo. My power works best in weakness. Ang kapangyarihan ko mas epektibo sa iyong kahinaan. So now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. Pag mahina ka, mas available yung power ni Lord para ibigay sa iyo.
Yung binibigay yung grace dito, yung hindi ka karapat-dapat. Makinig po kayo. Hindi ka karapat-dapat, makasalanan ka, mahina ka, pero dahil sa biyaya, bibigay sa iyo yung kakayahan para ma-overcome mo yung gawa ng Diyos na pinagagawa sa iyo. Para magawa mo. Hindi yung, kasi grace naman, pwede naman ito. Kaya no wonder, wala nang pagkakaiba yung religious at saka yung tunay na disciple ni Jesus. Hello? Why? Tignan niyo po yung John chapter 14 verse 21. Okay, basahin po natin. John chapter 14 verse 21. The person who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Ayan. Sino daw? Yung person na, no? Who has my commandments and keeps them, the one who loves me. Pero iniingatan nila ito, ginagawa nila ito, sila yung nagmamahal sa akin. Sino po yung nagmamahal kay Lord? The person who knows the commandments and you keep it. And whoever loves me will love by my Father. And I will love him. Look at this. And reveal myself to him. I will make myself real to him. Kanino daw siya magpare-reveal? Ang sino mang nagmamahal sa kanya. Kaya nga po, when we talk about holiness, ang pinaka-main root nun, because you love God. You love Jesus. And then kapag sinabi niya yung kanina, sinabi natin, without holiness, no one can see the Lord. Amen? So it means hindi mo mararanasan, hindi mo makikita. Pero dito, when you love Him, you obey Him, sumusunod ka, you are keeping what is truth about the Word. You are following His ways. And then sasamahan ko siya. I-reveal ko yung sarili ko sa Kanya. He will show up. Papakita niya. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So most likely, when we pursue holiness, we pursue love God by loving God. We love God. Amen? So dapat po itong katotohanan ito ay makip po natin. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 14, guard, sabi po natin, guard and keep unchanged the treasure, sabi niya rito, which has been entrusted to you. Kanino na pinagkatiwala? Sabi na natin, guard natin and keep. Ano yung kikip natin? Ito na yung principle ng katotohanan. Ito yung tinuturo ng Bible. Kasi nowadays, pwedeng makurap yung truth. Pwede niyong paniwalaan na by grace I am saved. Though I'm doing sin, okay lang kasi by grace. That's not the real truth. The truth is, we guard it. Ginagard natin. Yung buhay natin, iniingatan natin, then we guard it. Nandiyan po ba kayo? Hello, nakikita po ba ninyo? We guard it. Sabi niya nito, and God is entrusting this truth. Nagkakatiwala ng Diyos yung truth. Kanino daw? Sa yung mga nag-guard ng katotohanan. At yung katotohanan nito, it's about salvation through personal faith in Jesus Christ, through the help of the Holy Spirit who dwells in us. Amen? Alam niyo po, napaka-importante yung tatlong bagay nito. Number one, we need to guard the truth. Guard nyo, bantayan po ninyo. Ang truth na ito, pwede tayong i-deceive. Nowadays, pwede ding, ang alam mo truth, pero lies pala. Amen, wala nang, hindi na pinapangaral yung katotohanan. Pangalawa, we need to continue believing the truth. Kailangan magpatuloy ka. And then we need to transmit this truth to other people. Kasi, listen to me, ang katotohanan na ito, ang pakikipagrelasyon, pamumuhay ng kabanalan, pwedeng makurap ito.
Pansinin niyo po, kapag hindi na ituro sa ating generasyon ito, mamamatay na po ito. Ang naipasang information is wrong. Then, magtataka ka, bakit yung mga Kristiyano hindi na po namumuhay sa kabanalan? Sabi ni Bishop Oriel, sa Amerika daw, nagsisimba sila, meron ng perversion. Yung mali, nagiging tama, yung tama, nagiging mali. Sinasabi nilang Christian, namumuhay sila sa pinakakasalin dalawang lalaki, pinakakasalin dalawang babae. Pagkatapos, wala na. Pag sinabihan mo sila, magagalit na. Wala na yung discipleship. Kasi ayaw na nila yung katotohanan. Mas gusto nila yung pinaniniwalaan nilang ipinasang mali. Kaya ako po, minsan binasabi namin, Mrs., kapag hindi namin na-disciple yung anak namin, at saka yung anak ng mga anak namin, hindi namin nakapag-create yung 3-generational ministry. Kasi mapipreserve mo yung katotohanan kapag meron kang tinuturo mas bata at yung bata pa. Kaya pag natutuwa po ako pag nakakita ko ng bata, kasi at least naririnig nila yung mensaheng ito. Kasi meron pa silang papasaan. Kapag wala na po tayo rito, sino magkukwento sa kanila sa katotohanan? Pa yung Christianity ituturo sa kanila ay mali. At tandaan po ninyo, ang demonyo po is preparing a massive, huge people that will pollute the Christianity. Tuturo nila yung mali. A generation. Kaya minsan, nakikita mo, we have to preserve the truth. Amen? Nowadays, kapag tinuro mo ito, ano naman si pastor, sobra naman. Di mo lang alam kung ano yung bunga. Kaya tinuturo ko pong discipleship na ito, makakatulong sa inyo, pati sa mga anak ninyo. Amen? Mawawala sila sa kasamaan, kasalanan, bagus mabubuhay sila sa kabanalan. Amen? Kapag nabuhay sila sa kabanalan, makikita nila si Lord. At kapag nakita nila si Lord, makakaranas sila ng supernatural. Kasi nandun po mananahan si Lord. Amen? Kaya each one of us, sabi niya rito, guard and keep unchanged the treasure which has been entrusted to you. Sabihin mo sa iyong katabi, kalabitin mo katabi. Ayan ang katotohanan, pinagkatiwala sa iyo, huwag mong sirain. Kalabitin mo. Hanggang maging mairita. Kalabitin mo. Ang katotohanan, huwag mong i-pollute. Ang katotohanan, huwag mong itago. Yung katotohanan, kailangan i-guard natin. Kailangan i-continue natin. Kailangan i-transmit natin. Amen? Para yung tunay na mabuborn again, tunay na born again. Nagkaroon ng kadas. Sabi mo na, kadas. New. Sabi mo na, new. Nagkaroon ng bago. Paano ba magiging Kristiyano kung walang bago sa iyo? Tingnan mo yung katabi. Meron bang bago sa iyo? Meron bago sa iyo? Baka hanggang ngayon nagsisinungaling ka ba? Baka hanggang ngayon nagmumura ka ba? Anong bago dyan? Baka hanggang ngayon inaaway mo pananay mo, tatay mo. Baka ngayon rebelde ka ba? Baka hanggang ngayon, uminom ka pa. Walang bago dyan. Ang tawag dyan, nabubulok. Ilagay sa basura yan, yung nabubulok at saka hindi nabubulok. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tandaan po natin, discipleship must flow in a Christian world. I remember in Revelation chapter 4, verse 8. Kanina inawit natin, we cry holy. Sabi niya, the 4 living creatures, having 6 wings, were full of eyes around and within. Tinitignan niya yung mga 4 na creature dito. Punong-puno daw ng mata, nakatingin. Ang sabi niya rito, and they do not rest. Hindi sila nagpapahinga. Day and night. Ano yung sigaw nila? Love, love, love. Ano yung sigaw nila? Hope, hope, hope. Faith, faith, faith. Holy, holy, holy.
Eh, sabi niya dito, Holy, holy, the Lord God Almighty, who was, and is to come. Amen? Kaya ka namumuhay ng kabanalan kasi paparating si Jesus. He is coming. Amen? Amen? Tatandaan po natin, we need to pursue. Pag sinabing pursue, pag sumakitan mo, make every effort. Make every effort. Amen? Huwag kang mapapagod. Amen? Huwag kang mapapagod. Make every effort. Hallelujah. Hallelujah. Holy. Holy God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede ba tayong tumayo? Sabi mo sa iyong katabi, hawakan mo yung, kahit na makahawak ka ng isa, sabi mo, hawak kamay tayo. Sabay-sabay tayo. Sama-sama tayo sa kabanalan. Huwag kang bibitaw. Kahit na mapatid na yung ugat, huwag mong bibitawan. Amen? Kahit nagkakapawis-pawis na yung kamay, okay lang. Sa hawak-hawak tayo. Amen? We cannot do it alone. We cannot do it alone. We need God. We need each other. We need to live in holiness. Sabi mo sa iyo, alisin mo na yung bit mo, karga-karga mo. Palayasin mo na yan. Hindi tayo makakarating sa destinasyon. Amen? I'm so excited. Ang demonyo niyan, nanggigigil na kasi we need to create the 3-generational ministry. Listen to me, mga nanay, yung mga anak po ninyo, turuan ninyo sa katotohanan, kabanalan. Pati yung anak nila, dalhin mo. Kaya nga po, ginagawa natin yung simbahay. Kahit na malayo, lilipat ka pa ng dagat. Okay lang. Kasi si Lord, galing langit, bumaba dito sa lupa. Anong malayo? Yung lipat dagat o lipat... Di ba? Si Lord, siya yung tinitignan natin. Si Lord nagpakahirap. Gusto mo ikaw relax? Gusto mo ipag-pray na kita? Amen. Habang nandito tayo sa lupa, paglingkuran natin itong hari natin. Amen? Be connected to Him. Be identified with Him. Because we will see Him face to face. All your struggle will really remove when you see Him face to face. What a great day. Kapag nakita mo yung Panginoon mo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Can we just worship Him? Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. God,